Hello mga kababayan. Meron lang sana akong ipaparating sa inyo tungkol ito sa politika. Alam niyo, napakadumi talaga ng politika dito sa ating bayan. Dito sa ating bayang Pilipinas. Bakit ganun? Halimbawa, nakaupo ng isa, nanalo na, gagawa o gumawa siya ng mabuti para sa kapwa niya, para sa mga kababayan niya, sisiraan, sinisiraan, hinihila pababa. Bakit ganun? Di ba pwedeng tulungan na lang, o magtulungan na lang tayo, o magtulungan na lang sila? Ano ba naman yan? Itong malapit na eleksyon na. Ito, marami naman nagbabangayan sa mainstream media o sa anumang media, social media o anumang platform ng media. Ano ba naman yan? Nagsisiraan. Meron pang iban dyan, nagpapatayan. Pinapatay si ganun. Para lang makaupo, makapwesto sa gusto niyang pwesto o alimang pwesto dyan na tinatakbuhan niya o gusto niyang kagaguhan talaga niyan. Alam niyo, yung isa ring dahilan na nagpapagulo sa ating bayan o dito sa ating Pilipinas, wag na yung sa ibang bansa, dito mismo sa ating Pilipinas, ang isang dahilan nagpapagulo sa atin, nagpapagulo sa tao, ito yung walang kwentang politika, napakaruming politika. Yan po isang dahilan kung bakit magulo ang Pilipinas. Kahit anong galaw dyan ng tao, lalo na may pwesto sa gobyerno o isa siyang leader sa gobyerno, naku po, walang kilos yan, walang ginagawa yan na walang interest sa kanyang sarili. Kagaguhan talaga yan. At saka ito namang media, yung mainstream media, alam mo, number 1 nagpapagulo talaga sa Pilipinas. Pwera na yun sa politika. Ito talaga yung number 1 nagpapagulo sa Pilipinas. Yung mainstream media, yung media. Mapa-mainstream media man dyan, yung sa tawag nila sa television o sa YouTube o sa Facebook o sa Instagram o sa kahit anumang media, lalo na itong mga newscaster, anchorman, broadcaster, ako po, sila po ang number 1 nagpapagulo sa Pilipinas. Halimbawa, may isang politiko na hindi niya gusto, titirahin niya yan sa programa niya. Ito namang nanonood o nakikinig sa programa niya, kung believe sa taong yan, hindi maniwala siya. Pag naniwala na siya sa sinasabi ng isang media niyan, putak ng putak, ang sama na nun ang tingin niya sa isang tao o sa isang politikong sinisiraan ng isang media or isang anchorman o newscaster sa isang programa niya. Alam mo yung media, mga chismoso yan mga chismosa, ang gitero, pakailamero, yun. Kaso lang medyo high-tech na kaya medyo media ang tawag. Nako po, pero mga chismosa, kaya pwera lang sa mga balita nila tungkol sa mga
lagi sa ganito, may na-aksidente, ganyan, pwede yan. Pero kung isipin, hindi rin nga 100% perfect ang binabalita nila kasi wala sila mismo sa nangyari doon. Dapat bago sila magbalita, mag-investigate muna sila. Pwera na tayo dyan. Ito lang, balik na tayo sa about sa politika. Yung media, inuulit ko, yun talaga nagpapagulo sa Pilipinas. Yan talagang standard nila. Nagpapaaway na kanilang audience. Interview sa ganito. Isang personalidad sa sikat na politician. Tapos, pag sinabi ng ganito ganyan, titirahin naman dun nila. Pupunta naman sa kalaban. Maghanap naman ng interview naman yun para lang magkaaway. Pero kung isipin yung mga politiko, wala yan. Meron yan, nagkaindihan sila. Ito ng mga audience na naniniwala sa sinasabi ng iba, sa sinasabi ng isang politiko, naniwala din yung isa, yun, nagkagulo na. Ang takpo ng isip ng nakikinig o nanonood, yun na. Hindi na maganda nang dahil yan sa lintek na media niyan. Yun talaga number 1 nagpapaaway, nagpapagulo sa aming mga Pilipino. Abangan nyo pa po ang mga susunod kong mga opinion, mga kuro-kuro. Kasi po dapat pakialam din tayo kasi ito talaga mga politiko na to, walang ginawa kundi sarili na nila, magkaroon na sila ng pwesto. Kasi pag nakapwesto na sila, ako, buhay prinsipe, buhay prinsesa sila. Libre lahat, pagkain, lahat, bawat galaw nila, libre yan. Kahit saan sila pumunta, libre yan. May mga sasakyan sila, sasakyan na ginagamit, sasakyan pa ng nang binabayad ng tax sa mga tao, ako po. Kaya marami nagpapatay ng dahil sa politika para magka-pwesto, para makaupo dyan kasi buhay prinsesa sila, buhay prinsipe sila. Yun lang po. Maraming salamat po.